Magandang araw mga ka-Edox. Sa episode natin ngayon ay pag-usapan natin ang panukalang batas ng Senado sa pagbaba ng minimum na edad ng panagutang kriminal para sa karumaldumal na krimen. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang Batas sa Hustisya at Kapakanan ng Kabataan ng 2006 o Republic Act 9344 kasalukuyang nagtatakda ng minimum na edad ng panagutang kriminal sa 15 taong gulang. Ang mga batang mas bata sa edad na ito ay hindi maaaring panagutin sa krimen at sa halip ay sumasailalim sa programa ng interbensyon. Gayunpaman, ang mga kaso na kinasangkutan ng mga minor de edad na inakusahan ng mga karumaldumal na krimen tulad ng pagpatay, panggahasa, pagtutulak ng droga at panununog ay nagdulot ng matinding galit ng publiko at muling nananawagan para sa reforma. Ang panukalang batas ni Senador Padilla ay isa sa mga pinakabagong pagtatangka upang tugunan ang isyong ito sa pamamagitan ng batas. Ano-ano ang mga pagbabago? Ang panukalang batas ni Senador Padilla ay nagpapakilala ng ilang mahalagang pagbabago. Una, binababa nito ang edad mula 15 pababa ng 10 taong gulang. Ngunit sa mga kaso lamang ng mga karumaldumal na krimen. Ang mga karumaldumal na krimen ay tumutukoy sa mga pagkakasala na may kaparusahang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Kabilang ang pagpatay, parricide, panggagahasa, kidnapping na may homicide at panggagahasa, mapanirang panununog at mga paglabag sa droga na kinasangkutan ng mga sindikato. Binabago rin ng panukalang batas ang mga probisyon sa restorative justice. Ang mga minor de edad na 10 hanggang 17 taong gulang na sangkot sa hindi karumaldumal na krimen ay makikinabang pa rin sa mga interbensyon na nakatuon sa rehabilitasyon. Samantala, ang mga inakusahan ng mga karumaldumal na krimen ay sasailalim sa regular na proseso na kriminal. Bagamat ang mga korte ay maaari pa rin magpataw ng mga espesyal na pagsasalang-alang dahil sa edad, tulad ng pagkakakulong sa mga youth center sa halip na sa regular na bilangguan. Panghuli, maaaring magpataw ang mga hukom ng naaangkop na hakbang, ngunit ang automatikong pagsuspindi ng sentensya na isang tampok sa kasalukuyang batas ay hindi na mag-a-apply sa mga karumaldumal na krimen. Sige, alamin natin ang mga layunin ng panukalang batas. Una sa lahat, layunin nitong pigilan ang kriminalidad ng kabataan sa pamamagitan ng pag-alis ng tinatawag na immunity clock na kasalukuyang tinatamasa ng mga minor de edad na sangkot sa mga karumaldumal na krimen. Ito ay tungkol sa pananagutan na may pagmamalasakit, panagutin ang mga bata habang kinikilala pa rin ang kanilang yugto ng pag-unlad. Nilalayon din ng panukalang batas na takpan ang mga botas, pigilan ang mga sindikato na gamitin ang mga bata bilang mga kriminal na tauhan dahil alam nila hindi sila makukulong. At mahalaga, ito ay tungkol sa pagbabalanse ng hustisya at proteksyon. Tinitiyak na ang mga biktima ng mga karumaldumal na krimen ay makakatanggap din ng hustisya kahit na ang mga gumawa ng krimen ay minor de edad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga legal at panlipunang implikasyon ng panukalang batas na ito. Sa positibong panig, tinutugunan nito ang pagtaas ng paglahok ng kabataan sa mga marahas na krimen at pinapalakas ang mensahe na ang krimen ay may kahihinatnan anuman ang edad. Mayroon ding potensyal para sa mas mahusay na infrastruktura ng rehabilitasyon kung siyempre ito ay ipapatupad ng mas may sapat na budget. Ngunit mayroon ding mga kritikal na alalahanin. Maaari itong lumabag sa mga international na kasunduan tulad ng UN Convention on the Rights of the Child. May panganib na kriminalisasyon ng kahirapan dahil maraming minor de edad na nagkasala ay mula sa mahihirap na komunidad.
Pinapataas din ito ang posibilidad ng pag-aabuso at trauma para sa mga minor de edad sa detensyon at maaaring lubos na makapinsala sa kasalukuyang sistema ng hustisya ng mga kabataan, lalo na kung kulang ang mga angkop na pasilidad para sa kabataan. Isipin natin ang isang posibleng sitwasyon ng interpelasyon. Kung ang panukalang batas ay makapasa sa antas ng komite at umabot sa plenaryo ng Senado para sa ikalawang pagbasa, inaasahan na haharap si Senador Padilla sa interpelasyon mula sa mga progresibong mambabatas at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Narito kung ano ang mga posibleng itanong sa kanya. Makayanan kaya ni Padilla na ipagtanggol ang panukalang batas na ito? Maaari siyang tanungin ng isang senador, Senador Padilla, hindi ba ninyo iniisip na ang pagbaba ng edad sa 10 ay sumasalungat sa mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa mental na pagiging immature ng mga bata? Sa isa pang palitan, maaaring magtanong ang isa pang senador, paano natin pagbabagayan ang panukalang batas na ito sa pangako ng Pilipinas sa ilalim ng international na batas, lalo na sa Convention on the Rights of the Child? At pwedeng ang isang senador ay mag-follow up ng isa pang tanong, hindi ba nito ilikha ang isang sitwasyon kung saan ang mga mahihirap na bata ay makukulong habang ang mga mayayaman ay makahanap ng legal na butas? Paano kaya maipagtanggol ni Padilla ang kanyang panukalang batas na ito? Yan ay ating abangan. Sana ito ay makalusot sa first reading. Sa panahon ng pagbabago, maaari nating asahan ang mga panukala tulad ng pagtaas ng edad sa 12 sa halip na 10, kabilang ang sapilitang pagsusuri sa kalusugan ng isip bago kasuhan ang isang minor de edad, paghingi ng mga pasilidad para sa pagpapaunlad ng kabataan sa halip na ang sentro ay detensyon, at pagpapataw ng mas mahigpit na pangasiwa sa kung paano ipinatupad ang batas upang maiwasan ang pag-aabuso. Ang panukalang batas ni Senador Robin Padilla sa pagbaba ng edad ng panagutang kriminal para sa karumaldumal na krimen ay talagang isang panukalang batas ng may mataas na pusta. Sinusubukan itong balansihin ang proteksyon ng lipunan sa mga karapatan at rehabilitasyon ng mga bata. Bagaman, tinutugunan ng panukalang batas ang mga mahalagang alalahanin tungkol sa paglahok ng kabataan sa mga marahas na krimen, nahaharap din ito sa matinding oposisyon sa etikal, psikolohikal at legal na batayan. Ang kanyang pangunahing depensa ay nakasalalay sa pagiging mapili, nakatuon lamang sa mga karumaldumal na krimen, kaligtasan ng publiko at pagsasamantala ng mga sindikato sa mga minor de edad. Kung maipagtatanggol ni Padilla na ang panagutan ay hindi nangahulugan ng kalupitan at kung tatanggapin niya ang mga makatwirang pagbabago, maaring makakuha ng mas malawak na suporta ang panukalang batas sa Senado. Sa palagay ko lang, kahit hindi ko pa lubusang nasuri ang panukalang batas ni Senador Robin Padilla, hindi ko maiwasang makakaramdam ng pagkakahati, hindi lang bilang isang Pilipino, kundi bilang isang tao. Sa isang banda, lubos kong naunawaan ang frustrasyon ng mga komunidad na pakiramdam ay wala nang magawa kapag ang minor de edad ang gumagawa ng mabibigat na krimen at tila walang ngipin ang batas kapag ang isang bata ay nakagawa ng karumaldumal na krimen, ng gagahasa o nagbibinta ng droga. Talaga namang nakakayanig ito sa ating kalooban. At oo, totoong ginagamit ng mga sindikato ang mga inosente at murang isipan ng kabataan para isagawa ang kanilang mga karumaldumal na gawain. Mga realidad itong hindi natin maaaring baliwalain. Pero ito ang masakit. Handa ba tayong tanggapin na ang isang batang 10 taong gulang ay wala ng pag-asang maituwid? O baka naman, bilang isang lipunan, ipinapasa lang natin sa mga bata ang kabiguan nating protektahan sila sa pamamagitan ng pagkukulong sa kanila. Huwag nating kalimutan, hindi pinipili ng mga batang ito
na sa kalsada sila lumaki. Iniwan sila roon. Pinabayaan sila ng mga sistemang dapat sanay nagturo, nagpakain at gumabay sa kanila. Ngayon ba ay ilipat tayo mula sa pagpapabaya patungo sa pagpaparusa? Huwag mo akong intindihin kung mali ako. Mahalaga ang pananagutan kahit sa mga kabataan. Ngunit ang katarungan ay hindi lang dapat umiikot sa parusa. Ito'y tungkol sa paghilom, pagbabagong buhay at pag-unawa kung bakit nga ba nagkaroon ng krimen sa simula pa lang. Marahil, sa halip na ibaba natin ang edad ng pananagutang kriminal, itaas natin ang antas ng pag-aalaga sa kabataan, magtayo ng mas maraming rehabilitation center, mag-hire ng mga child psychologist, punduhan ang mga barangay-based na intervention program, turuan ang mga pamilya, patatagin ang pagpapahalaga sa paaralan. Dahil kung sisimulan nating tatuhing kriminal ang mga batang 10 taong gulang, dapat nating tanungin, anong klaseng bansa na ba tayo? Hindi lang ito usapin ng batas, ito ay moral na sangandaan. At bilang mga botante, bilang mga magulang, bilang mga mamamayan na may malasakit sa susunod na henerasyon, kailangan nating magsalita, hindi lang mula sa galit, kundi mula sa katwiran at pag-uunawa. Panagutin natin ang ating mga mambabatas. Protektahan natin ang ating mga anak. Hindi lang laban sa krimen, kundi laban sa hinaharap na tanging tugon sa sakit ay ang parusa. Sa punto na isara ang butas sa batas, sa paraang ito, mapigilan ang mga sindikato sa mamagitan ng mga bata bilang kasangkapan sa krimen dahil alam nilang hindi ito makukulong. Ano ang argumento sa mga sumusuporta sa panukala o pro-bill logic? Ayon sa mga taga-suporta ng panukalang batas ni Senador Robin Padilla, inaabuso ng mga sindikato ang Republic Act 9344, partikular ang probisyong nagpapalaya sa mga batang wala pang 15 taong gulang sa pananagutang kriminal. Ginagamit ng mga sindikato ang mga bata para sa mga sumusunod na paraan. Ginagawang tagadala ng droga o bantay habang ang may krimen dahil alam nilang hindi ikukulong. Isasangkot sa nakaw ng sasakyan, pagnanakaw at maging pagpatay bilang ligtas na tauhan. Itinuturing silang kasangkapan lang na pwedeng palitan, hindi bilang mga bata o tao. Kaya't ang layunin ng panukala na ibaba ang edad ng panagutang kriminal para sa mga karumaldumal na krimen ay itinuturing na isang hakbang upang isara ang butas sa batas, upang hindi na maging kaakit-akit para sa sindikato ang panggamit sa mga bata dahil hindi na garantisado ang kanilang kaligtasan sa kulungan. Ngunit narito ang panganib sa ganitong pananaw. Sa halip na ituon ang pansin sa mga bata bilang sintomas, hindi ba't mas mainam na tugisin ang ugat ng sakit, ang sindikato mismo? Dahil ang mga batang ginagamit ng sindikato ay hindi tunay na kriminal sa likas na kahulugan. Sila ay biktima ng kahirapan, biktima ng panglilinlang at pang-aabuso, biktima ng pagkakalimot ng lipunan at ng sistema. Ang pagpaparusa sa mga bata ay maaaring bahagyang makapigil sa paggamit sa kanila ng mga sindikato. Oo, ngunit hindi nito winawasak ang sindikato, ni hindi nito winawasak ang buong operasyon nila. Pinipigilang gumagamit ng mas bata pa. O pinapatigil ang pag-ikot ng sistemang recruitment ng kabataan. Sa katunayan, mabilis mag-adjust ang mga sindikato. Maaaring gumagamit pa ng mas bata, suhulan ang mga opisyal, o gumagamit ng mas tusong paraan. Kaya't kahit pa tila sinasara ng panukalang batas ang butas, maaaring pinapatalas lang nito ang sindikato habang patuloy na nasasaktan ang mga bata. Ano ang dapat gawin? Sa halip na ipasa sa balikat ng isang 10 taong gulang ang bigat ng katarungan, nararapat na dupli ang ating estratehiya. Una, matinding paghabol sa mga sindikato.
Palakasin ang intelligence operation ng kapulisan upang masala at buwagin ang sindikato. Bumuo ng espesyal na task force laban sa eksploitasyon ng mga bata. Gamitin ang asset tracing, digital surveillance at importante upang tugisin ang utak, hindi ang utusang mga bata. Ano ang mga proteksyon at preventive social measures? Magtayo ng rescue center, hindi bilangguan, para sa mga batang biktima. Punduhan ang mga outreach program, kabuhayan para sa pamilya at libreng edukasyon. Bigyang kapangyarihan ang mga barangay at LGU para sa agarang interbensyon. Ang batas ay hindi dapat tumutugon sa kriminal na eksploitasyon sa pamamagitan ng pagiging kriminal sa mga biktima. Ang totoong butas ay wala sa RA 9344. Nasa kakulangan nating panagutin ang mga makapangyarihang nasa likod ng eksploitasyon, ang mga kumikita mula sa kawalang muwang at kahirapan ng kabataan. Ang pagpapababa ng edad ay maaaring mabilisang solusyon sa papel pero hindi ito sa hustisya. Ang tunay na hustisya ay kapag wala ng batang naglalakad sa lansangan. Kung walang proteksyon, madaling mabiktima ng taong may pera, droga at masamang tao.